live sa ating YouTube. Now, you're now live. Now we're live. Okay, kamusta na kayo? Anyway, ang mga nangyayari sa Pilipinas, naku, nagpakita ang Bangag. Ano, marami na naman nalungkot sa inyo. Huwag kayong ganyan. May panahon din ang lahat. Pag may malungkot. In God's good time. Kaya Yes. naman, di dahilan yan. Siguro, talagang ang dahilan ng Panginoon, titignan niya hanggang saan kaya ng mga Pilipino, hanggang kailan makakaya ng pasensya ng Pilipino ang buhay na nasa ilalim ng mga vangag. Diba? Yes, pero nakita ko na nagsalita siya, si Bangag. Oo. Sa Maynila, sa Hospital ng Maynila, pumunta pa siya sa PLM, nagbidabidahan na naman. Mukhang hindi maganda yung kanyang breathing pattern. Baka doon sa mga nalungkot. May pag-asa pa ng konti. Konti. May pag-asa pa, marami dapat. Oo, hindi. Kailangan magdasal lang tayo na magdasal because only God can decide for this. Okay? Oo nga eh. So doon nga, for sure napanood mo, nagbidabidahan na naman doon si Bangag sa mga medical workers, doctors, DLM. nurses, Oo. nasa Hospital ng Manila, Oo. andun sa mga scholars na kesyo. Una, yung binida niya kahapon na, wala tayong mga specialty hospitals sa ating mga probinsya, mga regional hospitals na ganyan. Kailangan natin, pagtutunan ng pansin. So, paulit-ulit. Alam mo na, mag-4 na taon na siya. Ni isa namang specialty hospital, wala siyang nagawa. Hello? Yes. Kailan pa niya gagawin yan? Ang plano niya kasi forever. Kaya sabi niya, I have forever to build the specialty hospitals. Kaya hayaan mo silang mag-antay. Naku mga kaibigan, na ayan na yung kanyang forever. Kasama yung plano nga na impeach si Sara Duterte at tanggalin sa pwesto, kasuhan ng hindi makatakbo sa 2028. Kaya nga kayong mga nag-aasa ng eleksyon na mananalo si Inday Sara Duterte, ang plano nila ni hindi nila patatakbuhin sa Inday Sara Duterte. Kaya kinakailangan kilos bayan. Ako, ang people power, di naman nailagay yan sa saligang batas kung yan ang illegal. O sige na, sabihin natin, sino yung mga magsasabi na magdidemanda sila ng incitement to sedition para sa people power at samantalang nasa saligang batas yan? Yes. Baka silang matanggal sa ibabaw ng daigdig kapag sinabi nilang illegal yan. No? Pero ayun na nga, no? Ayun. Kaya hindi dapat pwedeng pabagal-bagal yung mga kaalyado ni Inday at yung mga naniniwala na sobrang talamak na ang korupsyon, kalasuan, kawalangian sa Marcos administration. So hindi po pwedeng papetics tayo dahil it's either gorgorin si Sara or i-impeach nila. Although hindi sila nagtagumpay dun sa una, di ba, na-declared naman na unconstitutional, hindi sila titigil. Hindi titigil. Di ba? Oh, kasi yun naman yun, 2023 pa lang, alam na natin yung spokes na talagang tutumbahin ang mga mga Duterte and also yung mga ayaw sa mga Marcos. So baka hindi nga magkaroon ng 2028 election kung pababayaan natin sila unless na magurgur si Bangag for, Ang plano naman daw is, yun na nga, hindi pa tatakbuhin si Inday Sara kasi alam nila na miski kaya nilang dayain si Inday Sara, baka lumabas pa rin, no? Dahil busit-busit ang taong bayan sa kanila. Negative 27 pa naman ang approval rating, no? Kahit sinong tumakbo dyan na negative 27, kung siya mismo tatakbo, talagang suicide, unless talaga dahil hawak nga ni Lisa yung Miro at sabi ni Glenn Chong. No? Yes. At alam mo naman, talagang nagsalita na si Glenn Chong na nung nakalipas na eleksyon, talagang hinawakan din nilang Smartmatic. At ngayon, may kasong Smartmatic sa Amerika, di ba? Dahil nasa mga pandarambong nila, no? Hindi lang pera, kung hindi, boto ng bayan ang dinadarambong nila. No? But anyway, alam mo, yung mga pangyayari sa Senado na pinag-usapan natin kahapon, sabi natin na yung pagiging SP ni Loren Legarda, baka may kinalaman yan sa pagpatahimik ni Leandro at magbabakasyon. Pero alam mong ginagawa ngayon ni Tito Sen na yung nag-survive siya ng coup, abay binabansagan niya na lahat daw ng nagsasabi na kinakailangan mas maganda o gawing mabuting relasyon sa China ay mga taksil. Yeah. Ay, so, sino kaya ang taksil? Well, sila ang taksil. Sila ang taksil. Kasi nga, inaaway nila yung bansa na pinanggagalingan unang-una na mga investments. No? Investments. Yung mga karating bansa natin. Thailand, Malaysia, Indonesia, pati Cambodia. Naiiwan na tayo. Bakit? Kasi lahat ng kapital, doon linalagay ng China.
Never sa Pilipinas. Ikaw ba, kasi China, maglalagay ka ba ng, ng kapital? Hindi ako maglalagay ng kapital ng kapital sa isang bangag na administrasyon. Correct. For sure, alam ng China yan kung anong klaseng presidente meron tayo. Oo. Diba? But ganun pa man, folks, itong mga senator, itong si Tito Soto at yung mga sobrang nagtapang-tapangan na dapat anuhin natin yung China, manindigan. Nanindigan naman tayo Parang walang sabihin nila, lusubin, girahin yung China. Hindi sila nag-iisip. Oo nga. Diba? Na para bang kayang-kaya natin makipagdigma, diba? Ang China ngayon, siya ang meron pinakamalakas naunahan na niya Amerika, ha? Naval power. Kung makikipaggera tayo dyan sa mga bato-batong yan, karagatan yan anong laban natin? Ilan lang naman mga barko natin? Palibasa, bumili ng konting barko si Tatay Digo. Akala nila, patatalon nila ang China. Huy ha, Mr. Bangag, ni isang barko wala kang binili ha, para palakasin na ating hukbong sandatahan. And yet, ikaw ang trigger happy na makipaggera sa pinakamalakas ngayong naval power. No? Yes, ang punto lang, kung talagang kaya natin, bakit hindi ibali sa kanya nitong mga to, si Tito Soto at saka si Si Pantibay Rose at si Erich, di ba? Go, goodbye! Di ba? Kasi ang katapang lagay natin sa na maganda yun. Ilagay ko sa kanyon at ibalot. Okay, Erich to the go! Boom! Pantibay Rose to the go! Boom! Di ba? Nang mawala na. At saka siyempre, dahil inaaway natin ng China, miski napakaganda ng Pilipinas, at alam mo naman tayong dalawa, no? Tayo talaga may mga nunal sa paat, mga lakwatsero at lakwatsera. Napakaganda po talaga ng Pilipinas. Sa totoo lang, kung Thailand, Malaysia, Indonesia, I love them, pero walang laban ang mga beaches nila, mga natural beauty sa Pilipinas, no? And yet, ilan ang turistang dumating dahil kay Secretary Prasco, ang galing-galing kanya achievement, wala pang 3 million. Bumagsak ang ating turismo dahil sa mukha ni Prasco. Wala pang 3 million, and yet ang Thailand, 35 million. Ang Malaysia, 32 million. No? Ang Indonesia, hindi nahuhuli kasi meron silang Bali. No? And yet, walang nangyari sa atin. Tapos aawain pa natin ng China na pinanggagalingan ng pinakamaraming turista dito ngayon sa Southeast Asia. Hello! Bakit na mag-isip yung mga yan? Tapos sabihin nila, aaway ng China. Kapag sinabi mong aaway ng China, parang sinabi mo, magdusa ka mga Pilipino, maghirap kayo dahil walang negosyo, walang turismong darating, at walang mga proyektong binibigay. Meron silang yung BRI, yung Build and Roads Initiative ba yun, na nagbibigay sila ng mga proyekto. Nakakuha nga tayo ng tulay dyan sa Davao, na inaangkin ni Bangag, na siya daw yun. Legacy project daw niya yun. Sus Mariose, buti na lang pinuntahan ng Chinese Ambassador lately. At hindi talaga nagpunta si Bangag doon sa inaugurasyon ng bridge na yan sa Davao. Folks, bago sana nila isipin yung makikipagdigma o magsiga-sigaan o magtapang-tapangan, bigyan mo na nila ng kabuhayan at trabaho ang mamamayang Pilipino. Paano nga lalaban yung mga Pilipino? Gutom, kumakalaman sigura. Niwala nga pang kape. Niwala nga pang kape. 51% na po at itong December figures dumami ng 100,000 ang walang trabaho. So consistent po ang trend humihina ang piso. Bakit? Walang kumpiyansa kay Bangag. Walang namumuhunan. Konti ang bumibili ng produkto natin. Kaya nawawalan ng balor ang piso. Pangalawa, ayan na. Yung kagutuman, mahigit kalahati, gutom. Okay? At syempre, kasabay pa niyan, yung negative 27 approval rating ni Marcos. No? At kapag gutom ang mga tao, tumataas ang crime rate. Siyempre. Dahil ang laman ngayon, actually, kasasahan ko lang ng mga balita, talagang, hold-upan, snatching, tapos mga akyat-bahay, bumabalik, maliban pa yung mga addictus. Talagang addictus, balik-balik. Kasi follow the leader. Yeah. Follow the leader. Follow the leader. Follow. Yeah. So, kami naman sumasayaw lang, hindi namin sasabing magbagapan kayo. Insulto yun, just in case, baka akalaan nyo, inindukso namin ang kanilang pulisya. Hindi po. So kami ang naniniwala dun sa we hate drugs. Yes.
At saka balikan natin na si Frasco kasi pinag-usapan natin yung turismo. Bagsak ang turismo sa atin. So pag bagsak ang turismo, walang trabaho ang mga nasa hotel, mga nasa restaurant, o yung mga tourist destinations. Mga taxi driver. Yeah, lahat. Lahat actually. Oo, lahat na yan. Paano nga naman pupunta ang mga turista sa atin yung pagmumukha ni Frasco yung nakaharap? Pero ngayon, I think yesterday, na nag-announce siya na pinapatanggal na yung mga pagmumukha niya doon sa Boracay, at sa iba pang bahagi ng Pilipinas. In fairness, si Frasco, ginarerang niya yung ginagawa dati ni nung dating DOT. Sino ba yun? Yung babae na Romulo, Berna. Si Berna. Si Berna, nagpo-post sila. Pwede ba itigil nyo na yan? Yeah. Ang maganda talaga, yung tanawing Pilipinas, huwag nyo ilagay yung mga sarili nyo dyan. Huwag nyo ilagay yung mga mukha nyo in-injection na. At saka kinakailangan, kausapin nyo si Bangag, si Soto, si Ontivirus at si Erich at yung buong CPP-NPA at saka mga akbayan. Sabihin nyo, huwag nyo awayin mga China. Kasi kapag inaway niyo mga Chino, hindi pupunta yan at hindi tayo makikinabang. Mantakin mo, sa Thailand, 35 million tourists at ang pinakamalaking mga dumating doon ay mga Chino. Parang hindi ako nagkakamali, parang 10 million ata. China pa lang no? Mas malaki compare sa ano. At saka yung mga Chino kasi, kung gumastos ngayon, palibasa mayayaman sila ngayon, matitindi, hindi gaya ng mga Europeans na naka-backpack. Yeah. Mga backpackers. Sila gusto nila mag-agarang, mga hotel, bongga. kain ng masarap, kasi yan ang mga yan. Trabaho na ng trabaho. Ano lang sila talaga, magbabakasyon lang sila para magpahinga, pero talagang trabaho. Yeah, so kaya nga Pero, nakikita mo dito, Spokes, dahil ikaw naman ay galing sa gobyerno. Yung mga katulad ni Frasco na dinidisplay yung kanilang mga pagmumukha para for their, vested interest, personal gain. Di ba parang may mga saltik na yun kasi narcissism. Bakit yung mukha mo? Hindi yung sabi mo nga, dapat mga magagandang tanawin, i-promote mo. Pero bakit paulit-ulit natin ito nakinaririnig na nagko-comment tayo about ipolitiko? Bakit pa ulit-ulit na ginagawa ng mga elected or appointed officials yung gantong klaseng pagpo-promote sa kanilang sarili? Bakit insensitive sila? It's all about awareness. At sa tingin nila, yung awareness will have conversion pag tumakbo sila for Senate. Sa totoo lang, kasi medyo matagal nang walang senador from Cebu, Ang huli si Osmeña. So tingin ko yung mga Garcias are aiming na talagang may tatakbo at mananalong senador sa kanila, Pero nag-backfire kasi nga habang ginagamit yung kanyang awareness ng kanyang pagmumuka, lalong nawala ang turista. Parang nagtago ang turista. Natakot kasi. Ano ba yan? Baka kinakailangan mag-class suit yung tourism industry na nawala tuloy ang turista dahil sa inyo. Patitignan natin, ngayong tinanggal ang mukha, baka naman dumami. Yeah. Sa totoo lang, wala ka pala sa YouTube. Guys, di bali, papost na natin yan. Papost natin yan. Galing ka naman dyan. At hindi lang yun, yung mga issue natin ngayon, etong si Zatanas, nagpapasalamat daw siya sa mga loyalista na talagang nakikita yung effort, yung mga mabubuting ginagawa ng kanyang asawa at dito sa impeachment nga na hindi natuloy at alam naman natin na scripted yon. So may mga drama-drama sila na talagang parang majority, not only loyalista nila, yan ang mga Pilipino, nakikita yung mga magagandang ginagawa ni Bacmag. To paraphrase you, Maharlika, julul. Julul. Negative 27 na approval rating nyo. Ano pinapasalamatan nyo? Ang pasalamatan nyo yung mga haters kasi wala na atang natirang loyalista. Siguro mga 2% na lang yan. At sila na yan. Hindi, mga natitira yung may bayad. At saka yung mga bayad, yung mga nakikinabang, yung maraming mga basura, di ba? Yung mga maraming mga flood control projects, sila yung natuwan-tuwa, Pero julul talaga at negative 27 at walang kahit anong survey na nagpapakita na positibo pa ang approval rating ng iyong bangag. So ano pinapasalamatan mo dyan? Ang pasalamatan mo, nagigising na itaong bayan, ayaw na sa inyo, sinusuka na kayo. Ang problema, ang kakapalmoks nyo naman, ayaw nyo pa umalis ng tahimik. Baka mamaya kasi pag umalis sila ng tahimik, baka mapatawad pa sila, di ba? Sabihin niya na, okay, sakit ako. Matahimik o maingay. Wala ka patawaran ng ginawa. Iba naman yung anong gusto natin mangyari. Wala ka patawaran sa papatawarin.
Pero tingin ko kung siya'y umalis na, mapayapa, wala nang gulo, at sabihin magpapahinga na ako, alagaan ko sarili ko, alagaan ko nanay ko, baka mapasalamatan pa natin sila. After all, nandiyan naman si Mangga na talagang palaging nagsasabi na kontra siya para kahit paano masalba yung imahe ng kanilang pamilya. No? O, diba? So, pwede din naman nila i-consider yun kung talagang ayaw nilang isuka na sila forever sa kasaysayan ng Pilipinas. Diba? Yes, at ang sinasabi ni Banghagat niya, mga kampo ni Satanas, at least daw wala na raw distraction at makafocus na daw si Banghag dahil yun nga, nabasura na yung hindi na na-pursue yung impeachment na yan. Julol Part 2. Plano nyo naman yan no? Oo. Julol Kasi Part 2. politika lang daw yan. Pero pagdating kay Day Sara, ayan, tutuluyan talaga nila. Ang tanong, ilan kaya dito sa mga congressman ang boboto? No? Kasi, saka muna natin pag-usapan ng Senado. Pero mga congressman kasi, yung mga AIX, mga tupad, mga proyektor, yan yung pambili nila talaga. No? Pero alam mo, yung ating informante nagsasabi, kulang lang daw ng isang magtitipon dyan at marami na ayaw sumuporta talaga sa impeachment. Kaya lang, wala daw lumalapit sa kanila para sabihin na wag na kayong pumirma dyan. So siguro, panawagan sa mga magkakapatid na Duterte, sa Davao Black, yung kakaunting tao dyan sa Kongreso, baka naman kinakailangan lang kausapin yung mga congressman. Kasi ako naniniwala ako, having been once a member of that institution, no? Magaling ang radar ng mga congressman. Alam nila yung sentimiento ng publiko, lalong-lalo na papunta na tayo sa 2028. At siyempre, alam naman nila na wala kahit sinong kandidato ngayon kung ang eleksyon ay hindi didiktahan ng Miro, Presidente Sara Duterte pa rin ang mananalo. Nako, tignan mo yung mga Luistro, yung mga Kimbo, yung mga Alonto. Nako, pagdating ng 2028, Presidente na si Sara. Nako, unang-una yung mga sisip-sip kasi makakapal talaga mga mukha niya. Wala silang pakialam kung sila yung sisip-sip. Tagaan nyo yan sa bato. Diba? Pero I think si Sara natuto na sa mga ganyang klaseng pangbuhudol. Parang ikaw, after all, nagginawa sa'yo yung pinagkaisahan ka, tapos naging presidente ka, tatanggapin mo pa ba yung mga pagsisip-sip dito mga taong nag-trader sa'yo? Pero I guess, ang akin lang naman, baka naman, alam mo, politika naman is addition, no? Tapos, alam mo, ang mga pagsubok pagdarating na eleksyon is kalaban natin ang Miro, kalaban natin mga Marcos. Ako, sinasabi ko talaga, habang nandyan ang mga Marcos, hindi sila papayag na maging presidente si Sara. So let's not even talk about elections. Pero on the assumption na everything is fair, ano bang nangyayari ngayon? No? Kinakailangan talaga maganda si Inday Sara Duterte kasi aside from popularity, hindi pa natin alam kung paano yung makinarya niya. Hindi natin alam paano yung financing niya. No? So iniisip natin ngayon, everything will follow kasi nga wala namang viable na kandidato laban sa kanya. Pinakamalapit na kandidatong laban sa kanya ay 2% lang ang boto. No? At yan nga yung mga dilawan. No? So, pero marami talagang pagsubok, baka naman, it pays din na ipalakihan natin yung base natin. No? Kung ngayon, meron tayong 15 mga kongresista, siguro naman pwede natin gawing 50 yan. No? Kahit paano, yung cheating machinery ng mga Marcoses, malalabanan natin. No? Kaya naman na yan labanan, yung cheating machinery na yan. Pero kasi kung makikita mo talaga sa surveys, folks, wala na talaga kahit mag-election ngayon, si Sara talagang mananalo. True. Diba? Kaya nga, gagawa sila ng hagbang para hindi makatakbo si Sara. Sinabi na rin mismo ni Inday na may plano silang gorgorin si Inday. Oo nga. Sinabi ang bilin, Yes. Under no condition should she succeed. So, miski kunin ng Panginoon si Bangag dahil sa kanyang mga bangagization, talagang sabi, wag daw paupuin. Miski yan naman ang trabaho talaga ni Sara. Oo. Yan ang sinabi din yan ng ating mga puting ahas noon. And ito na nga, nagkakatotoo na nga. Even Sara, binention yan last year, I believe. Last year, 2024, tungkol sa gustong gumurgor sa kanya. So, ikaw ba, syempre nandun yung concern at kaba. Dahil si Inday, pag pumupunta sa Hague, napakasimple lang. Nakita mo naman yun. Palakad-lakad lang yun. Palakad-lakad, nagpupos. Well, ako, I would be very, very careful kung ako si Sara ngayon. No? Dahil nga, alam natin na nagiging desperado na sila. At talagang habang naging desperado, lumalakas yung kanilang resolve na talagang ipagkait sa mamamayang Pilipino ang
tamang pamumuno no sa pamamagitan ni VP Sara, at ang order nga is gurgurin at all costs at wag gawing presidente yan. No? So ingat VP talaga. At alam mo naman mga puwersa ng kadiliman, narariyan yan, nag-aantay. Pero at the same time, calling all loyalist Bulate! Anong order ng ating mga Bulate? Pirma na mga Bulate! Kinakailangan, pumirma na kayo! Bulate signature campaign. Ayan ang ating signature campaign. Yan ang ating Volate campaign. Volate campaign na lang. Volate campaign. Tuka mga bulate, panahon na. Tuka. Kaya naman, nakakaloka ang bayan natin. Pero folks, lipat tayo doon sa confirmation of charges, no? Ikaw, parating na. Yes, alam mo po, nakakalungkot. Kasi nga, bagamat talagang wala ng jurisdiksyon ang ICC na yan, dahil tayo nga nagbitiw na, malinaw po nakasulat doon ha. Lahat kayo expert na ngayon sa Rome Statute, pero ulitin ko pa rin. Pwedeng magbitiw. Ang pagtutulungan, dapat ipatupad pa rin, pero sa loob lamang ng 1 taon, matapos i-deposito ang instrument of ratification. Itong prosecutor na babae dati, natulog sa pansitan, abay, 2 taon na siya nagsimula ng preliminary investigation. Kaya nga sinasabi natin, wala nang visa ang pagiging miyembro ng ICC, pero nagpupumilit pa rin ng ICC. So nalulungkot ako na maski walang jurisdiction, hayan magtutuloy ang paglilitis. Ngayon, ano sa tingin ko mangyayari dyan? Ano ba sa tingin niyo mangyayari? Merong ba kahit anong motion na pinagbigyan ng ICC? Merong isa, yung disqualification ng Karim Khan na chief prosecutor na hindi na dapat i-disqualify dahil talagang suspendido for the time being dahil under investigation sa pagiging manyak. Yes. Pinatakin mo ng International Criminal Court, the prosecutor is manyak under investigation. Ano ba naman credibilidad ng hukuman na ganyan yan? No? Siya yung magdedesisyon ha. Kung mga nakaupong presidente, mga dating presidente na 80% ang approval rating, makaalis ng posisyon, ay lilitisin at ikukulong. So, unfortunately, sinabi na naman yan ni Inday Sara. Yeah. Talagang hindi po patas ang laban dyan sa ICC. Kinakailangan ng ICC si Tatay Digong para magpatuloy yung hukuman na hindi naman sinusuportahan ng mga Amerikano, ng Chino, ng Russia, at ng napakadaming daigdig kasama ng isang bansa dito sa Europa na bumitiw ha. European Union yan, Hungary, umalis at sinabi na hindi sila sasapi sa isang political muro-muro na ICC. Yeah. Pero folks, for sure naalala mo noong 2023 na in-expose ko na etong si Zaldico na kung saan talagang whistleblower na rin ito at talagang nagpasabog na ang mastermind na lahat ng pagnanakaw sa Taba ng Bayan ay ang Marcos administration at si Tambaluslos. So let's say for example, maglabas si Zaldico ng ebidensya na ang mga ICC officials na pumunta sa Pilipinas ay talagang nag-conspire sa administration. Let's say maglabas siya ng... Diretso na natin. Maglabas siya ebidensya na ano? Nakasapwat. Sa pamamagitan ng? Bribery. Suhol! Suhol. Alam nyo, kung may ganyang ebidensya, dapat ilabas ngayon. Yeah. Bakit? Kasi ito yung confirmation of charges. Yung mga ebidensya na kinalap nila, ang naging basahin lang for warrant of arrest, hindi gaya sa Pilipinas na probable cause. Ang basahin lang yan ay good grounds. So mababaw ang ebidensya para makakuha ng warrant of arrest. Ngayon nila pupruebahan ang probable cause. So kung talagang ang mga bangag ay nanuhol sa ICC para makalap ang mga ebidensya na ibinili rin, dapat lumabas na ngayon yan. Dahil ito ngayon pagkakataon na sasabihin ng korte, lahat naman palang ebidensya nyo, mga investigador, mga kurakot at binili ng mga bangag, di walang probable cause. So ang aking pakiusap, kung meron talagang ganyang ebidensya, ilabas na bago sa confirmation of charges nang sa ganun, yan ay makonsidera ng hukuman. Kung nais pa nila talagang marespeto sila bilang isang patas na hukuman, no? Dahil ang korupsyon will taint yung sinatawag nilang probable cause ng mga ebidensya. No? So dapat ilabas
nang sa ganon makauwi na si Tatay Digong. Dahil sa tingin naman natin, alam naman natin, kaya lang naman yung good grounds sila for warrant of arrest, lahat yan invento lang. Invento lang. Di ba? Nag-a-advertise pa nga sila sa witnesses hello, sa nakakita hukuman. Meron kaya hukumang Pilipino, wanted by the Regional Trial Court, evidence for multiple murder. Walang ganun. Walang ganun. But let's say for example, na may lumabas na ebidensya na kunyari videos nandun yung mga ICC officials na basta na talagang nagdag-bribe at nakipagsabuatan nga sa gobyerno ni Bagang para makakuha ng mga fabricated evidence na ito. So ano sa tingin mo as an ICC lawyer, yung magiging impact sa confirmation of charges? Napakalakas niyan para sabihin ng korte, walang probable cause at kinakailangan ibasura na ang demanda laban kay Tatay Digong. At syempre, yan ay without prejudice sa investigasyon. Dahil corruption yan eh. Kinakailangan imbestigahan ng hukuman yan dahil nakaka-apekto yan sa kredibilidad ng hukuman. Kung may binibigyan pa nila ng halaga yung kredibilidad na yan, pwede namang hindi na, wala silang pakialaman. Yeah. So kung meron man na ebidensya dyan, for sure ako naniniwala ko meron talaga yan. Dapat ilabas na lang ngayon yan. Ako din. Para makabalay may tutulong yun sa atin. Na ang ICC talagang dapat tama ang desisyon ni Pangulong Duterte na kumawala tayo dyan dahil corrupt at talagang hindi sila para sa human rights. Kahit saan namang hukuman yan eh. Kung ebidensya ay nakuha dahil sa korupsyon, tainted na yan. Tainted na. Dahil hindi naman dapat kapanipaniwala lang ang ebidensya, dapat din nakuha yan sa pamamaraan na tama. Diba? So wanted, the truth. The truth kung paano binili ang mga tanim ebidensya labang kay Tatay Digong. Yes. Ayan. So siguro mahaba na yung vlog natin. Ang haba ng vlog natin ngayon ha. Masyado tayo atat magkwento ngayon ha. Ano ba yan ha? At tignan natin bakit kaya ganon. Hello. Ang daming mga nagpa-flash sa screen ko. Pabayaan na natin. Ayan. Okay? Anyway, thank you so much Palangga. Nandito pa rin kami. Naglalamierda. Oo, naglalamierda at tuloy pa rin ang ating anti-bangag mission. Because until we are bangag free, laban. Laban na. Thank you very much. Thank you. Bye. Love you. Bye. Thank you. Okay. Hindi ka pala nasali. Teka lang naka-live ka pa.